Kuting umiiyak. Umuulan nun at dahil naawa ka, pinulot mo at tinala mo sa bahay at tinalagaan. The following day naman, nung dumaan ka sa isang basurahan, may nakita kang isang pusa, sobrang payat at parang gutom na gutom. Kaya kinuha mo para pakainin at eventually dinala mo na rin sa bahay para maalagaan. Isang araw habang naglalakad ka, lumapit sa iyo ang isang pusa. Napaka-sweet niya. Kaya naisip mo, siguro maganda kung dadalhin mo na lang siya sa bahay at alagaan. At dahil everyday halos ganyan ang senaryo, nagising ka na lang isang araw, 10 na yung pusa mo. Familiar ba ang story na to? I'm sure it is. Every day and everywhere, kahit saan ka lumingon at pumunta, may nakakaawang pusa and it breaks our heart every single day. Kaya saludo ako sa mga rescuers dahil naiintindihan ko na hindi biro ang effort at gastos. Reality can hit us hard habang dumadami ang pusa na inaalagaan natin, nababawasan yung kalidad ng buhay na naibibigay natin sa kanila. And worse, affected tayo, pati yung mental health natin. Marami ng alaga natin na naghahati-hati ng pagkain. Maaring din na rin natin afford na mapigyan sila ng vitamins o mapapagamot kung may sakit. Sa pagbuo ng pamilya, may tinatawag tayong family planning, di ba? Kaya pinaplano yung pagpapamilya, kasama na yung pag-consider kung gaano kalaki ang pamilya dahil nakakapaekto ito sa kalidad ng buhay. Dahil kinukonsider natin na pamilya ang mga pets, ang pag-rescue o pagkuha ng pets ay malaking responsibility at dapat sinasama natin sa mga plano. Sa panahon natin ngayon, dapat pinaplano dahil limited ang kakayahan natin at financial capacity. Bakit ko ba sinasabi ang mga to? Kasi guys, dati ang sabi ko, isang pusa lang ang kaya kong alagaan and I never expect na aabot sa 8. Hindi naman ako nagsisi kasi mahal ko sila eh. But here's the thing, it can really break us kung walang panggastos. And I hate to admit it, pero these past few months have been extremely difficult and it is testing me sa limit ko. Kapag nasa Manila ka, I'm sure naintindihan mo kung gaano kahigpit ang ibang mga property owners. Madalas may limit ang number ng pets na pwede sa apartment and if may cats ka, dapat nasa loob lang ng unit mo at hindi pagala-gala. And I realized na hindi mauubos ang mga kawawang pusa sa Pilipinas. Nag-rescue ka ng 1, 3, 10 strays, pero every time lilingon ka, meron na naman. Again and again, sasabihin ko to, may 13 million stray animals na ngayon. Kung sana bawat pamilya dito sa Pilipinas would take responsibility of just one stray animal, makakatulong sana masolusyonan ang stray problem sa bansa natin. Guys, may mga nababasa akong mga messages and comments na humihingi ng tulong for their pets. Ang naisip ko, shit, paano ko makatulong? Kailangan ko din ng tulong. May kasabihan, fill up your own cup because you can't pour from an empty cup. Oo nga naman, paano tayo magbigay kung walang laman ang baso ko? Kung may laman man, sakto lang sa pangangailangan. Kaya sa mga nagko-comment or nagme-message po na humihingi ng tulong, hindi naman sa ayaw kong tumulong, but my advice to you is kung makapag-post kayo ng video sa profile nyo or channel nyo at sabihin na nagre-raise kayo ng funds for specific reasons or specific cats dahil may ganitong sitwasyon para makatulong ang mga followers nyo at ma-share nila at ma-share ko rin. I think that is the only way I can help and I think that is the best way to do it. Hindi po ako influencer. Isa lang po ako maliit na content creator at affiliate. Kung ano man ang pinagdadaanan nating challenges sa buhay natin ngayon, I'm sure malalagpasan din po natin yan. So, yun lang po guys. Tanting ko lang po ito sa araw na ito. Thank you.